palit ilaw series muna tayo. Dito muna tayo sa home electrical. Mga pwede nating palitan dito sa bahay. So, naghahanap ako dito ng mga pwede nating i-switch, no? Yung mga pwede nating palitan na ipang-connect sa ilaw. Kasi usually nilalagyan lang siya ng electrical tape. So, mas papadaliin natin ang pag-replace ninyo. Maganda to, lalo na sa mga DIYers natin. Mas madali siyang i-connect, mas safe, hindi ka makukuryente. May mga talukap siya. So, experiment tayo kung ano ang pwede nating ikabit dito. Again, I am not an expert pero nakakaintindi ako. Isa rin naman ako na kagaya nyo na YouTube University para makatipid, para makasurvive, para mas marami tayo maibigay sa ating pamilyang pagkain at pambayad at pambili ng kung ano-anong anik-anik. Ito, naghahanap ako ng tester, electrical tape at saka ng plies pang-ipit dun sa isang crimping connector natin. So kailangan mo lang dito ng electrical tape, plies at saka ng cutter at blade cutter na rin. So para pamputol-putol natin ng mga electrical tape kung kakailanganin natin ng electrical tape. So makikita nyo rito, no, binuksan na natin yung downlight na tinatawag. Ang downlight, I will link the description kung saan. Sa description at sa comment section makikita nyo kung saan ko nabili itong downlight na to. Pero para testingin muna natin siya, kailangan nating lagyan ng tester dito sa magkabilang dulo. Huwag kang matakot makuryente sapagkat mas mahal ang gastusin kapag ikaw ay nagpa-electrician. Lakasan lang to ng loob at tamang YouTube knowledge at wisdom. Ito na. So pinatay ko na isa. So supposed to be dapat iilaw yan mahina lang kasi isang linya lang yung nag-on, hot wire lang. So ayan, nakabili na rin tayo ng light. Ito yung cost niya, mahal din, nasa umabot din na 900 plus kasama yung connector at saka yung ilaw. Meron pang mga mas mura dyan kagaya ng link na ilalagay ko sa iyo dyan sa description. Makikita mo na mas mura ang mabibili mo. So drive, ako na rin ang bumili. So sa isang kumpanya, bihirang-bihira na siya na yung bumibili, siya na yung nagkakabit, siya yung nagka-drive. So all around tayo, dapat alam natin lahat. So kailangan natin ng screwdriver para dito. Babaklasin na rin natin yung bracket natin. Pag binaklas mo yung bracket, make sure na wag mo masyadong pipihitin dahil kadalasan ang kinakapitan ay timinu lang, napakanipis lang. Kaya mag-iingat ka. Ipapakita natin dito kung paano natin kakabit ang bracket. Ikakabit lang natin yan dahan-dahan with our metal screw. Dalawang klaseng screw, merong pointed tip at saka metal tip. May pambakal. Yun, pinutol na natin yung connector dito. Ito yung magsisilbing connector natin, no? Later on, papaliwanag ko kung ba't ito ang napili kong connector. Pero based on sa mga wires na nandito sa ibabaw na nakakabit, makakapal siya. Ito ay hindi namimili ng connector. So, manipis lang kasi itong connector ng ballast na tinatawag para dito sa ating downlight. Ang ballast ay ang nagpapatakbo sa DC connector ng DC inverter ng mga ilaw na LED. Kasi ang DC, hindi mo pwede i-direct na isaksak sa AC. Okay? So yan, hindi ako kinakabahan na magpapaplies dito kasi unang-una naka-off yung button and hindi conductive yung tapak ko. Ang ibig ko sabihin na hindi conductive yung tapak ko is nakachinelas ako. As long as wala kang ground na tinatawag, hindi ka makukuryente. So higpitan na natin siya. Ang kagandahan dito sa connector na ito, kapag ka napundi yung ilaw mo, ay mako-connect mo kaagad yung kasunod. It's either pumutol ka dun sa ballast or itanggal mo sa socket yung ballast or higpitan mo lang itong connector ng AC to ballast. So sa next time na magre-repair ka, mas madali na siyang baklas-baklasin at ikabit dahil kapag meron ka ng pyesa, luluwagan mo lang ang connector. So sa susunod na gagawa, kung hindi man ikaw, makikita niya na, oy, wow, connector, social. Pero sa totoo, mas mura itong mga ito kapag ikaw ang bumibiling personal at meron ka nang nakatabi para sa mga demand ng kailangan mong palitan. At sa susunod, mas mabilis ang trabaho mo dahil siya i-deconnect lang. So tinesting ko na siya, nag-on na siya. Let's try kung kukurap-kurap ba. Okay, pwede nang patayin. So ito na. I-explain ko na.
You will see the link dyan sa baba. Itong connector na ito ay snap-on, hindi kagaya ng isa, screw type yon. So, ito napakabilis lang nito. Kung oorasan mo siya, ang bilis lang niyang i-connect. Okay, 1, 2, i-twist mo lang ng konti, ipit mong ganon. Yan, pag nag-clip na yan, dalawang yan, may hot wire at positive, negative. Wala actually positive, negative ang AC. Kita mo, clip agad. So, I will put the link down there kung gusto mo itong klase. Pero I recommend this kung gusto mo talaga ng mabilisan. Halimbawa, nagpapalit ka ng ilaw, mabilisan. Ito yung pinakamabilis. Ito ang aking mai-recommend na connector. Makikita mo dyan sa aking link sa Lazada or Shopee man yan. Kung magpapalit ka, ayan, pinakita ko dito. So, gaano kabilis kung meron ka naka-ready ng connector at nakaabang na. Diba? Ayun na. Wala ka ng problema. Okay na kagad. Isang clip lang. Walang tools. Tama ba? So, itong isang to, medyo mas tricky ito kasi ang tawag ko dito is ground type. Ibig sabihin, gumagapang siya. So, medyo mas nakakalito. Kasi pag sasamahin mo dito kung yung same type ng wire, same type ng cable, same type ng color, medyo mas nakakalito siya pero mabilis lang din naman siya. Kung titignan mo siya maigi, hindi naman problema. Pero para sa akin, medyo malambot ang kapit niya para sa isang wire na ganito. Mas advisable siya para sa akin kung maninipis lang yung wire. Kung makakapal yung wire, medyo hindi. Kung pag ground lang, tapping lang, and splice lang, I advise na ito na rin, mas mura pa ito. You will see it in my Lazada. Makikita mo dyan kung anong klase itong connector na ito. Maaari na rin naman na pag-eksperimentuhan mo, pero sa akin, out of 5 star, I will give it 3. Pero yung nauna natin, 5 star yon. Napakabilis i-connect. So itong dalawang to, papapunta sa hot and neutral, and itong kabila is hot and neutral. Ganun lang mag-connect. So ito, isa sa low budget na connector na may advice ko. Yan yung ginamit natin kanina doon sa pinaggawaan natin at sinervisan nating opisina. Makikita nyo na itong what can I call this, connector ay mas heavy duty at mas preferred ito ng mga electrician. Not to bash doon sa mga electrician natin, hindi naman sila nagkakabit nito. Nilalagyan lang nila ng electrical tape. But in the long run, kapag mainit ang panahon, alam niyo naman sa Pilipinas, malalaglag din ang inyong electrical tape. At kapag na-expire ang pandikit ng isang electrical tape, muhulas ito at maaring mag-cause ng sunog. Hindi kagaya nito, ito ay mayroong mas matibay na connection dahil screw type nga ito. Hanggat hindi mo ito niluluwagan, hindi ito masisira. At ang rating nito ay, I believe, is 300 plus volts. So ang 300 plus volts, iba rin ang rating niyan kapag kadating sa electrical tape. Hindi po ako nagmamarunong sa ating mga electrician dyan, pero tignan nyo naman kung gaano po katibay ang connection nito. So, tignan nyo na lang maigi. Oops, mali dyan. Ba't yan? Sasabog pa eh. Magkamali ako doon. Patawarin nyo ako mga ka-life and death. Sorry, death agad. Anyway, higpitan mo lang siyang ganyan. Tignan nyo kung gaano katibay yung connection nyo. Ilalagay mo lang yung black sa black, red sa red, kung saan man ang color coding. Minsan kasi may mga bahay na black lahat ng wire, so hindi mo sila masisisi, nagtitipid lang sila. So kailangan mo talaga mag-bit ng tester para doon. Pero tignan nyo naman to, super easy. Saan ka nakakita ng ganyan? Kung sakasakali magpapalit ka ng ilaw, hindi ka na magtatanggal ng electric tape o electrical tape o rubber tape. Yun na yun. So ire-ready mo na siya sa baba. Pagkabaklas mo na screw, yun na siya. Kung magpapalit ka, tatanggalin mo lang itong dalawang to, luluwagan mo lang, wala, ready na. Pwede ka na magpalit ng ilaw. And ito naman yung last.
Yung nauna, yung sumunod, bibigyan ko siya ng 4, rated out of 4. Out of 5, 4 na star kasi medyo mas mabilis. Medyo mas mabilis yung nauna. So ito naman is ang I advise para sa mga electrical na mga motorsiklo. Ito pwede nyo po itong gamitin sapagkat mabilis lang po siya mag-tap. Hindi mo na kailangan magtalop ng wire dito. Makikita nyo ang aking sinasabi later on. So ikikrimp mo lang siya. Nagkaroon lang ako ng konting problema dito kasi may pinipili siyang wire na nipis at kapal. So kung na-crimp mo na siya na ganyan, okay din naman siya, no? Kapag na-crimp mo na siya, ito meron siyang parang blade sa loob na kapag kinrimp mo itong wire na ito ay nakakonekta na siya. Hindi ba siya makita? Sorry na out of focus sa ating camera, pero pagka kinrimp mo siya ng ganyan, makikita mo na nakatap na siya doon. So kailangan mo na lang gawin ay idikit siya sa ibabaw. So ayan na siya. Kung magkakaroon ka ng tinatawag na splicing, ito yung pinakamabilis na pang-splice ng wire. So hanapin mo lang yung red is to red, blue is to blue. If you want black, i-convert mo lang sa blue. Pagka yan, pinrest mo siya o kinrimp mo siya ng ganyan, you will have a spliced wire. Pwede ka nang mag-connect ng isang wire papalabas sa kanya. So matigas din siya, pero ang warning ko lang sa inyo mga ka-life and death is namimili siya ng wire. So hindi lahat, may mga ayaw siyang wire kagaya ng mga stranded. So it is best that you pick a connector for your purpose. Sa AC ay sa AC, sa DC ay sa DC. Ito multi to, pero yan mabilis na. Tingnan mo kung tatanggalin mo, pack, tanggal na siya, and pack, tanggal na siya. Okay, since ito ay isa sa ating mga pinakaunang episode, hindi ko na papatagalin pa. You will see the link nandyan po sa YouTube at babaguhin po natin kung meron po tayong mahanap.